Narito ang kwento na iniaangkop sa tagpuan at kulturang Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kalangitan sa tanghali sa lungsod ng Maynila ay tila nanginginig sa ilalim ng matinding init ng araw. Isang dalagang may taglay na kagandahan, si Althea, ang nagmamaneho ng kanyang motor nang walang anumang masamang kutob. Dala ng hangin ang amoy ng nasusunog na aspalto, habang ang kanyang isipan ay puno lamang ng mga simpleng gawain, hanggang sa biglang nagbago ang takbo ng kanyang tadhana sa isang iglap. Mula sa harapan, isang grupo ng mga tiwaling pulis ang biglang sumulpot, hinarangan ang daan ng walang opisyal na babala, walang checkpoint signage, at walang abiso. Matatalim ang kanilang mga tingin, mabibigat ang hakbang, at agad na naramdaman ang nakakasakal na aura ng kapangyarihan sa hangin. Ngunit sa halip na matakot, iba ang naging reaksyon ni Althea. Mabilis, kalkulado, kalmado, ngunit mapanganib ang kanyang mga galaw. Sa isang iglap, isa-isang nawala ng balanse ang mga pulis at bumagsak sa harapan ng mga usiserong manonood. Sino nga ba ang babaeng ito? Ano ang nagtulak sa isang dalaga na hamunin ang mga aparatong nakauniporme? Hindi pa humuhupa ang kaguluhan. Ngunit si Colonel Dantes, ang station commander, sa halip na parusahan ang kanyang mga tauhan, ay pinagtakpan pa ang kanilang mga gawain. Tila ba hangin lang ang lahat ng nangyari. Pero hindi tumigil doon si Althea. Tahimik siyang kumilos sa dilim, nagtipon ng mga saksi, nag-record ng mga pangyayari, nagdokumento ng ebidensya, at tinunton ang mga ugat ng katiwalian na matagal nang nakabaon sa ilalim ng pangalan ng institusyon. Ngayon, ang pagkatao ni Althea ay isang misteryong yumanig sa mga nasa kapangyarihan. Sino siya at ano ang itinatago niya upang magkaroon ng lakas ng loob na hamunin ang sistemang itinuturing na hindi pwedeng galawin? Tanghaling tapat noon, tumatagos ang liwanag ng araw sa mga ulap, bumabalot sa maingay na kalsada ng Maynila. Sa gitna ng matinding traffic, mabagal na nagpatakbo si Althea sa pagitan ng mga sasakyan. Mula sa labas, mukha siyang karaniwang babae, nakasimpleng itim na jacket at plain na helmet na walang anumang palatandaan. Ngunit sa sinumang nakakakilala sa kanya, sa likod ng kasimplehan ay may tatag at kalamigan na hindi dapat maliitin. Bawat galaw niya ay puno ng kalkulasyon. Bawat tingin niya ay matalas. Hindi niya inasahan na ang karaniwang tanghali ay magiging isang hindi inaasahang labanan. Mula sa malayo, isang hilera ng mga pulis ang humarang sa daan. Walang opisyal na anunsyo, walang checkpoint lines, tanging mga mukhang nagpapahiwatig ng pagmamalabis sa kapangyarihan. Sa gitna nila ay nakatayo si Master Sergeant Benjo. Isang lalaking matipuno na may matalim na tingin, ang namumuno sa biglaang P.O. Plansita. Binagala ni Althea ang motor, itinabi ito ayon sa kumpas ng kamay ng isa sa mga miyembro. Pinatay ang makina, na natiling nakasuot ang helmet. Bumaba siya ng dahan-dahan habang naghihintay ng paliwanag. Pero hindi pagbati o pagpapakilala ang natanggap niya, kundi isang magaspang na utos. Lisensya at rehistro, maikling sabi ni Benjo. Paos at malamig ang boses. Nakalahad ang kamay na walang ngiti. Nanliit ang mga mata ni Althea. Pasensya na po, sir. Pwede ko po bang makita muna ang mission order niyo? Biglaan po ang checkpoint na ito, pero wala akong nakikitang signage. Kalmado ang kanyang tono, ngunit sapat na matalim upang mapatiimbagang si Benjo. Humakbang ito palapit. Tila higante ito sa harap ni Althea na nakatayo sa tabi ng motor. Huwag ka ng madaming satsat. Ibigay mo ang mga papeles mo, banta niya. Huminga ng malalim si Althea. Kung hindi ito ayon sa proseso, hindi ko pwedeng ibigay ang kahit ano. Biglang humablot ang malaking kamay ni Benjo, patungo sa mukha niya. Mabilis ang galaw, pero yumuko si Althea bilang reflex, tanging helmet lang ang nahagip, sapat para medyo maalog ang ulo niya. Lumapit agad ang ibang mga pulis, sinubukang itulak ang motor niya para matumba. Ngunit bago pa sila makakilos, tumalon si Althea at matatag na tumapak sa aspalto. Tuwid ang tindig, kalmado ang hininga, nakapokus ang mata. Sa labas, mukha siyang takot na sibilyan, pero sa loob, gumagana na ang kanyang survival instinct. Handa ang kanyang mga kalamnan, gising ang diwa. Alam niyang hindi siya pwedeng manahimik. Bumigat ang hangin sa paligid, puno ng masamang intensyon sa likod ng asul na uniporme. Lumapit palalo si Benjo. Mababa at madiin ang kanyang boses. Sino ka sa akala mo?
Ang lakas ng loob mong suwayin kami. Tinitigan siya ni Althea ng diretsyo. Isa akong mamamayan na alam ang aking karapatan at obligasyon at hindi ako magbibigay ng kahit ano ng walang tamang proseso. Nagbago ang mukha ni Benjo, tumigas ang panga at naningkit ang mga mata. Humakbang siya hanggang sa isang dangkal na lang ang layo nila. Kung alam mo lang kung sino ang kausap mo, bulong niya sa mababang boses. Pagkatapos, mabilis niyang sinubukang itulak si Althea. Ngunit hindi dapat maliitin ang reflex ni Althea. Sinalag niya ang tulak gamit ang braso, na natiling nakatayo kahit malakas ang puwersa. Sa paligid, 2 pulis ang lumapit. Ang isa ay sinubukang dukutan ang bulsa ng jacket ni Althea para kunin ng sapilitan ang lisensya. "Huwag niyo akong hawakan," sabi ni Althea sa mababa ngunit matigas na tono. Pero hindi nakinig si Benjo. Sumuntok siyang muli. Mas malakas ngayon at tinamaan ang balikat ni Althea. Sapat ang lakas nito para mauga si Althea. Pero nanatili siyang nakatayo. Nagbago ang tingin niya. Walang takot kundi lubos na kahandaan. Alam niyang kung mananahimik siya, matatalo siya sa pisikal. Kaya sa maikling sandali, pinili niyang lumaban. Ang unang galaw niya ay ang pag-iwas sa ikalawang atake sa pamamagitan ng mabilis na pagyuko. Pagkatapos, gamit ang tamang tulak, naitulak niya ang isa sa mga pulis na sumubok na ibalibag siya sa aspalto. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Napansin ng mga nasa paligid na may hindi karaniwang nangyayari. Samantala, gulat at galit si Benjo. "Ang lakas ng loob mong lumaban sa otoridad," sigaw niya. Hindi sumagot si Althea. Nakapokus ang mata sa bawat galaw na parating. Gamit ang kombinasyon ng depensa at banayad na atake, isa-isa niyang pilumpo ang mga kalaban. Ang mga katawang kanina ay puno ng kumpiyansa na pinalilibutan siya ay nagsimula ng humina. Isa-isa silang bumagsak. Hindi dahil sa sobrang dahas, kundi dahil sa pulidong galaw ni Althea. Sa gitna ng mga nakahintong motor at hiyawan ng pagkamangha mula sa ibang motorista, naiwang nakatayo si Althea. Hingal na hingal, pagod ang katawan pero nag-aapoy pa rin ang mga mata. Si Benjo, na ngayon ay nakaupo na sa aspalto hawak ang tuhod, ay nakatingin kay Althea na may halong gulat, inis at takot. "Sino ka ba talaga?" bulong niya. Tinitigan siya ni Althea sandali bago sumagot sa boses na sapat ang lakas para marinig ng lahat. "Intel ako ng Special Forces." Pagkatapos bigkasin ni Althea ang mga katagang iyon, tila nagbago ang ihip ng hangin sa lugar. Ang ingay ng mga sasakyan na humupa kanina ay muling narinig ng bahagya. Tila pati ang kalsada ay napigil ang hininga sa nasaksihan. Nakaupo pa rin si Benjo sa aspalto. Namumutla ang mukha at tumutulo ang malamig na pawis sa sentido. Mabilis na lumipat ang tingin niya sa mga kasamahan na hirap ding bumangon. "Intel ng Special Forces." Bulong ni Benjo ng mahina, tila kinukumbinsi ang sarili. Hindi sumagot agad si Althea. Lumapit siya kay Benjo. Tuwid pa rin ang tindig kahit pagod. Mas kalmado na ang hininga pero nanatiling alerto ang mga mata. "Sinabihan ko na kayo," sabi niya sa mababa pero malinaw na tono. Pero pinili niyong maging marahas at arogante. Napalunok si Benjo. Sinubukan niyang tumayo sa tulong ng isang kasama. Wala na ang bangis sa mukha niya kanina. Ngayon, takot na lang ang natira. Pwede natin itong pag-usapan ng maayos, Ma'am." "Ma'am Althea," nanginginig ang boses niya. "Hindi namin alam. Akala namin ginagawa lang namin ang trabaho namin." "Hindi kayo nagtatrabaho," putol ni Althea. "Nangingikil kayo. Araw-araw niyong ginagawa ito sa mga motorista." Namula ang mukha ni Benjo. Hindi siya makatanggi. Sa likod niya, nagkatinginan ang mga kasamang pulis, puno ng kaba. Alam nilang nagbago na ang sitwasyon. Sa kalmadong galaw, kinuha ni Althea ang cellphone sa bulsa ng jacket. Pinindot ang screen at itinapat sa tainga. "Yes, gusto kong mag-report direkta kay Kolonel," sabi niya. Bumalik ang tigas ng boses niya. May hinihinalang pang-aabuso sa kapangyarihan at pangingikil ng mga tauhan sa ground. Habang nagriring ang telepono, nakatingin ang lahat kay Althea. Wala nang hiyawan o protesta mula sa mga naipit sa traffic. Tahimik ang lahat na nanonood. At sa katahimikang iyon, malinaw na nag-iba na ang takbo ng kwento. Nasagot ang tawag.
Saglit na ring bago sumagot ang isang lalaking nasa mid-negatibo 50 sa kabilang linya. Yes, Colonel Dante speaking. Sagot ng boses na malamig at kalmado. Inayos ni Althea ang tindig kahit ramdam ang pagod. Mas maayos na ang hininga, pero matalim pa rin ang tingin. Colonel, si Althea ito. Kakaranas ko lang ng pangingikil mula sa mga nagpakilalang nagsasagawa ng checkpoint. Walang opisyal na proseso, walang mission order. Pinilit nilang kunin ang mga papeles ko at nanakot pa. Nanunulak. Natahimik sa kabilang linya, bago muling nagsalita ang boses na walang emosyon. Althea, kailangan mong intindihin na teritoryo namin ito. May sarili kaming paraan para kontrolin ang sitwasyon sa kalsada. Naggitngit ang bagang ni Althea sa narinig. So, kinokonsinti niyo ang ginawa nila? Sinasabi ko lang na huwag masyadong mabilis manisi. Baka gusto lang nilang ipatupad ang batas. Tumawa ng mapakla si Althea. Sa pamamagitan ng pananakit at pananakot sa sibilyan, matalim niyang sabi. Colonel, intel ako ng Special Forces. Hindi ito tungkol sa traffic violation. Tungkol ito sa pang-aabuso sa pwesto at seryosong paglabag sa batas. Tahimik muli sa kabilang linya. Pero ngayon, mas mabigat ang katahimikan. Tila naghahanap ng tamang salita si Colonel Dantes para hindi siya maipit. Titingnan ko ang report, sa wakas ay sabi niya. Pero payo ko lang, huwag mo nang palakihin ang maliit na bagay gaya nito. At nang walang paalam, naputol ang tawag. Ibinaba ni Althea ang cellphone. Blanko ang tingin niya bago lumingon kay Benjo at sa mga kasama nito na nakatayo pa rin sa takot at hiya. Ganoon pala ha? Bulong niya. Pinoprotektahan kayo ng amo nyo. Hindi sumagot si Benjo. Yumuko lang ito. Wala na ang yabang kanina. Huminga ng malalim si Althea. Alam niyang hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lang ng mas malaking laban. Nagbabago ang langit. Dumidilim ang ulap sa ibabaw ng Maynila, tila nakikisama sa galit na nag-aapoy sa loob niya. Matapos ang maikli ngunit masakit na usapan kay Colonel Dantes, alam ni Althea na walang hustisya sa karaniwang burokrasya, pero hindi siya susuko. Sa matatag na hakbang, kahit masakit ang katawan, sumakay ulit si Althea sa motor. Isinuot ang helmet, hinigpitan ang tali at tinitigan ng matalim si Benjo at ang mga tiwaling pulis na nakatayo lang. Halong pagsisisi at takot ang mukha nila. Huwag niyo na akong subukang harangan ulit, sabi niya ng patag pero matalim. Tumatagos ang boses. Dahil sa susunod, hindi na ako nag-iisa. Hindi sumagot si Benjo. Yumuko lang siya. Pinaandar ni Althea ang makina at umalis. Masikip ang traffic, pero malinaw ang isip niya. Ang destinasyon, police station ng Maynila. Ilang minuto pa, nasa harap na siya ng gusali kung saan nakawagayway ang bandilang Pilipino. Dumiretso siya sa opisina ng station commander. Hindi nagtagal, pinapasok siya sa opisina ni Colonel Dantes. Pagbukas ng pinto, malamig ang paligid. Isang malaking mesa na gawa sa nara ang nakatayo sa gitna. Sa likod nito, sa leather chair, nakaupo si Dantes na may matigas na ekspresyon. Althea, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Anong ginagawa mo dito? Nakatayo lang si Althea sa gitna, hindi humingi ng permisong umupo. Gusto ko ng direktang paliwanag mula sa inyo, sir, kalmado niyang sabi. Tungkol sa iligal na checkpoint ng mga tauhan niyo kanina, kasama na ang pangingikil at pananakit na naranasan ko. Bumuntong hininga si Dantes, pinagsalikop ang mga daliri. Sinabi ko na sayo, kailangan mong intindihin ang lugar na ito. May sarili kaming paraan para magdisiplina sa kalsada. Disiplina o kotong, putol ni Althea. Nagbago ang mukha ni Dantes. Tumalim ang tingin, tumaas ang boses. Huwag kang magmalinis. Akala mo ba walang bahid ang mga sundalo? Huwag kang makialam sa amin. Pulis ito, hindi militar. Hindi na tinag si Althea. Mas kalmado pa siya ngayon. Hindi ako pumunta dito bilang ordinaryong sundalo, sir. Intel ako ng Special Forces. At kung magbubulag-bulagan kayo, sisiguraduhin kong aakyat ang kasong ito sa mas mataas. Napasinghal si Dantes. Sige, malamig niyang sabi. Pero huwag kang magugulat kung ikaw ang masaktan sa proseso. Ramdam ang tensyon sa hangin. Sa labas, malakas ang hangin.
Pero sa loob, dalawang puwersa ang nagtititigan, nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Hindi pa humuhupa ang tensyon nang may kumatok ng malakas. Pumasok ang pinto. Pumasok ang isang aide ng alanganin. Sir, may bisita po. Isang major mula sa Special Forces. Gusto kayong makausap. Hindi nagpakita ng gulat si Althea, kahit nakahinga siya ng maluwag. Kilala niya kung sino ang dumating. Si Major Santos. Ang kanyang opisyal na humubog sa kanya sa disiplina at tapang. Napasinghal si Dantes. Paghintayin mo sa labas, lalabas ako sandali. Pero bago pa siya makatayo, nagsalita si Althea. Mas mabuti kung dito na gagawin ang usapan, sir. Para bukas ang lahat. Tinitigan siya ni Dantes. Internal na usapin ito. Hindi, sir. Sagot ni Althea. Usapin ito ng kaligtasan ng publiko at pang-aabuso sa tungkulin. At hindi lang ako sibilyan, intel ako. May karapatan ang opisyal ko na dumalo sa paglilinaw na ito. Napakuyom si Dantes. Alam niyang kapag tumanggi siya, lalong sasama ang sitwasyon. Tumayo siya ng padabog at inutusan ang aide. Papasukin mo. Ilang sandali pa, bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakauniporme. Kalmado ang lakad pero may otoridad. Matalim ang tingin pero kontrolado. Pumasok si Major Santos nang walang alinlangan. Diretso ang tingin niya kay Dantes. Kolonel, bati niya na may respeto pero matigas. Pasensya na sa abala. Ako si Major Santos, opisyal ni Althea. Gusto kong humingi ng direktang paliwanag, dagdag niya, tungkol sa pangingikil at pananakot na naranasan ng tauhan ko. Tumayo si Dantes para sumalubong. Pero malamig ang kamay nila sa isa't isa, formalidad lang. Maupo kayo, Major, sabi ni Dantes. Pero ipapaalala ko lang, jurisdiksyon namin ito. Sana hindi kayo nakikialam sa trabaho ng pulisya. Umupo si Major Santos. Nakapatong ang kamay sa hita. Diretso ang tingin. Hindi ako nandito para makialam, sir. Nandito ako dahil isa sa mga tauhan ko ang nakaranas ng iligal at di makataong trato mula sa mga tauhan nyo. Kalmado ang boses ni Major Santos, pero may diin ang bawat salita. Kung hahayaan ito, hindi lang ito usaping legal, kundi imahe na rin ang Naggitngit ang ngipin ni Colonel Dantes. Pakiramdam niya ay naipit siya, pero pinapanatili ang imahe. Kwento lang niya yan, sabi niya, pinipigil ang galit. May ibang bersyon kami. Tumingin sandali si Major Santos kay Althea bago bumalik kay Dantes. Hindi ako nagugulat kung ayaw niyong aminin ang pagkakamali, pero maniwala kayo, kung hindi mapaparusahan si Benjo at ang mga kasama niya, aabot ito sa Camp Crame. Namula ang mukha ni Dantes. Tumitindi ang tensyon sa kwarto. Bubuka ang bibig niya, pero hindi makagsalita agad. Nagliliyab ang mata niya, naghahanap ng paraan para tapusin ang usapan ng hindi mukhang talo. Sa tingin niyo ba matatakot ako sa banta? Asik niya. Sumagot si Major Santos na walang takot. Hindi ito banta, sir, patag niyang sabi. Pangako yan. Sa labas, palubog na ang araw. Sa loob, dalawang puwersa na magkaiba ang prinsipyo ang naghaharap. Isa, nagtatago sa pwesto, ang isa, nakatindig sa katotohanan. At sa pananahimik ni Althea, ramdam na hindi pa tapos ang laban, nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng mainit na pagpupulong sa opisina ni Colonel Dantes, dahan-dahang bumalik ang katahimikan. Nakaalis na sina Major Santos at Althea, pero naiwan ang bigat ng tensyon. Sa likod ng kalmadong mukha ng kolonel, kumukulo ang galit. Umupo siya ulit. Panay ang katok ng daliri sa mesa. Maya-maya, pumasok ulit ang aide kasama ang isang lalaking naka-dark blue na suit. Si Attorney Rico, ang personal lawyer ni Dantes. Agad nitong naintindihan ang sitwasyon. May malaking problema, tanong niya habang umuupo. Napasinghal si Dantes. Hindi lang maliit. Pumunta dito yung intel ng Special Forces, tapos dumating din ang opisyal niya. Gusto nilang sibakin ko si Benjo at ang tropa niya, dadalhin daw sa Camp Crame. Pinag-bruise ni Rico ang braso. So akala nila kaya nila tayong i-pressure. Tumingin ng matalim si Dantes. Diyan natin sila babaliktarin. Huwag nating hayaang isipin nilang sila ang masusunod dito. Kalmado ang mukha ni Rico.
Ginawa na natin ito dati. Mabilis at epektibo. Tumango si Dantes. Bumaba ang boses pero may masamang balak. Gawan natin ng kwento. Hayaan nating ang publiko ang humusga sa kanila. Kakagati ng media ang ganyang sensasyon. Ngumiti ng tipid si Rico. Alam ko na ang gagawin. Ilang oras ang lumipas, gabi na. Balot na ng dilim at konti na lang ang sasakyan sa Maynila. Pero sa isang news studio, naghahanda na ang malaking screen para sa isang balitang yayanig sa social media. Isang reporter ang nakatayo, seryoso ang mukha. Nasa likod niya ang gate ng police station at mga mobile patrol. Breaking news, dramatikong sabi niya. Isang sundalo, inakusahang nanakot ng station commander matapos sitahin sa checkpoint. Ayon sa inisyal na report, nanakit pa umano ang nasabing sundalo ng mga pulis. Sa screen, lumabas ang mga edited na larawan, mga kuha nung lumaban si Althea, pero tinahi sa kwentong nagmumukha siyang agresibo. Hindi binanggit ang mga pangalan, pero sapat na para maghinala ang publiko. Kumalat agad ang balita. Nag-ingay ang social media. Galit ang mga netizens, naniniwala sa framing. May mga nagdadawit na sa militar. May mga nagprotesta sa labas ng kampo ng militar dahil sa maling impormasyon. Sa loob ng closed-door meeting, nakangiti sina Dantes at Rico habang nanonood. Sabi ko sa'yo, ani Dantes. Hayaan silang masira sa publiko. Tumango si Rico. At kung lumaban sila, dadagdagan natin ang kasinungalingan. Kumalat ang fake news parang apoy. Kinaumagahan, puno ng galit ang social media. Wala pang nakakaalam ng totoo, pero handa ng manghusga. Sa loob ng maliit na meeting room ng Special Forces, tahimik pero tense. Nag-uusap sina Major Santos at Althea. Hindi natin pwedeng labanan ng emosyon, sabi ni Major Santos. Tiningnan niya si Althea. Pagod ito pero lumalaban ang mata. Tumango si Althea. Alam ko, sir. Pero paano natin malilinis ang pangalan natin kung naniniwala sila sa kwento nila? Ngumiti si Major Santos. Gamit ang ebidensya, hindi salita. Gawa, hindi reaksyon. Patunayan nating mali sila. Nag-isip si Althea. May naisip ako. Ilang oras pa, kumilos sila ng walang security, walang kamera. Bumaba sila sa ground. Pinuntahan nila isa-isa ang mga biktima ng Key of Lancita ni Benjo. Mula sa mga nagtitinda sa bangketa hanggang sa mga jeepney driver, mga nanay na takot at mga kabataang nahututan ng pera. Bawat kwento ni record. Mga litrato, dokumento ng pagbibigay ng lagay. May mga umiiyak habang nagkukwento. May mga nag-aalangan dahil takot sa resbak. Takot ako, maam, sabi ng tindero ng Perez. Nanginginig ang boses. Pulis sila eh. Baka ako ang makulong. Sumagot si Althea ng malumanay. Hindi po. Nandito kami para siguraduhin hindi na ito maulit. Lumipas ang mga araw. Dumami ang datos at testimonya. Inayos ang mga ebidensya, verify at binuo sa isang kumpletong report. Sa isang maliit na mesa sa intelligence room, nakaharap si Althea sa laptop. Bukas ang online complaint form para sa Internal Affairs Service. Lumingon siya kay Major Santos na seryosong nagbabasa. Sapat na ba to? Tanong niya. Tumango si Major. Sobra pa. Yayanig sa kanila to. Tinip ni Althea ang title, Official Report on Abuse of Authority and Extortion. Huminga siya ng malalim at pinindot ang send. Sa labas, palubog na ang araw. Nagsimula na ang malaking hakbang. Hindi pang habang buhay na matatabunan ang katotohanan. Wala pang 2 araw, may balita na tungkol sa investigasyon. Kumalat sa loob ng kapulisan ang tungkol sa pangingikil sa Maynila. Nagpatawag ng emergency meeting. Sa opisina ni Colonel Dantes, mainit ang pakiramdam. Kahit naka-aircon, pinapawisan siya sa kaba. Sa harap niya, binubuklat ni Attorney Rico ang makapal na dokumento ng Hindi ito gawa-gawa lang, sabi ni Rico. May recording, litrato, at sinumpaang salaysay ng maraming sibilyan. Pwede itong mauwi sa kaso, administrative hearing, at dismissal. Tinitigan ni Dantes ang dokumento. Paano nila nakuha to? Di ba sinigurado nating takot ang mga tao?
Bumuntong hininga si Rico. Magaling ang intel nila at tahimik silang kumilos. Hindi ito ordinaryong operasyon. Tumayo si Dantes, pumunta sa bintana. Kailangan nilang lumaban. May mga tao tayong pwedeng hingan ang tulong para baguhin ang kwento, sabi niya. Malabo na yan ngayon, sagot ni Rico. Hindi na ito framing, facts na ang usapan. Maraming facts. Lumingon si Dantes. So susuko ka na? Nagpapakarealistiko lang ako. Kung gusto mo pang lumaban, maghanda ka sa pinakamalaking risko. Dahil kapag umabot ito sa crime, hindi ka na makakapagtago sa pwesto mo. Biglang tumunog ang telepono. Nagkatinginan sila. Sinagot ni Dantes. Yes, Dantes. Diretso ang sagot sa kabila. Colonel, tumatawag kami mula sa Camp Crame. Natanggap namin ang report ng Kailangan mong humarap sa investigasyon. Maghanda ka bukas. Humigpit ang hawak ni Dantes sa telepono. Hindi na ito lokal na issue. Binaba niya ang telepono. Nanikip ang dibdib niya. Pinapatawag ako sa crime, bulong niya. Nakatingin lang si Rico. Tila sinasabing, ayan na ang akibat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dantes na nag-iisa siya. Kinaumagahan, makulimlim ang langit. Sa loob ng Camp Crame, mahigpit ang seguridad at tense ang simula ng investigasyon. Nasa interrogation room sila. Soundproof, may mesang bakal at malamig na ilaw. Sa isang panig, naroon ang team ng sa pamumuno ni General Torres, isang kilalang strikto at malinis na opisyal. Sa kabila, nakaupo si Colonel Dantes, nakauniporme. Kinakabahan ang mga mata. Katabi niya si Attorney Rico. Nagsimula si General Torres. Colonel Dantes, nandito ka para magpaliwanag sa opisyal na report na isinampa sa V. May alegasyon ng pang-aabuso, pangingikil, at framing sa 2 miyembro ng Special Forces. Napalunok si Dantes. Hindi ko inakalang palalakihin ito ng ganito, kabadong sagot niya. Miscommunication lang ito. Miscommunication, ulit ni Torres. May audio, litrato, at transcript kami ng usapan niyo ng isa sa mga tiwaling pulis. Tinitigan niya si Dantes. Gusto niyo bang basahin ko isa-isa? Sumingit si Rico. Inaamin namin na may pagkakamali ang mga tauhan, pero hindi direktang kasali ang kliyente ko. Tiningnan ni Torres si Rico tapos binalikan si Dantes. Kayo ang pinuno ng istasyon. Lahat na nangyayari sa ilalim nyo ay responsibilidad nyo. At kung nanahimik kayo nung malaman nyo ang iligal na checkpoint, kasabwat kayo. Hindi nakasagot si Dantes. Inilatag ng team ang mga ebidensya, GFAs, litrato ng biktima, transcript. Gusto nyo pa bang sabihing miscommunication ito? Tanong ni Torres. Mas malakas na ang boses. Yumuko si Dantes. Akala ko ito ang best way para mapanatili ang kaayusan, mahina niyang sabi. Mahirap kontrolin ang mga bata, pero parte sila ng sistema. Kaya nga dapat nililinis niyo sila, putol ni Torres, hindi pinagtatakpan. Ilang oras pa, lumabas ang resulta. Napatunayan ng VIS na sangkot si Colonel Dantes. Mabigat ang parusa, dishonorable discharge, tanggalan ng ranggo at bawal na sa serbisyo habang buhay. Ganoon din sina Benjo. Tanggal sila sa serbisyo. Sa labas ng hearing room, naghihintay sina Major Santos at Althea. Paglabas ni General Torres, tinapik niya sila sa balikat. Nagtagumpay kayo. Nagpadala na kami ng commendation letter. Ang tapang niyo ang nagdala ng pagbabago. Huminga ng malalim si Althea. Ngumiti si Major Santos. Hindi pa ito ang katapusan, sabi niya, pero simula ito ng tunay na hustisya. Ilang araw matapos ang desisyon, ramdam na ang pagbabago. Kumalat ang balita ng pagkakasibak kay Dantes at mga tauhan niya. Hindi fake news, kundi opisyal na pahayag. Sa regional office, nagkaroon ng press conference. Nagsalita ang Deputy Regional Director. Alam naming tiwala ng publiko ang yaman ng EHI, sabi niya. Kaya humihingi kami ng paumanhin sa anumang pang-aabuso. Nagpapasalamat din kami kina Major Santos at Althea sa kanilang dedikasyon. Nagpalakpakan ang mga tao, kasama ang mga biktimang dating takot. Ngayon, nakatindig na sila ng may dignidad. Lumapit sa mic ang isang ginang.
Dati takot ako sa pulis, nanginginig niyang sabi. Pero ngayon naniniwala akong may matitino pa. Salamat kay Ma'am Althea at Major Santos. Nasa likod lang si Althea, nakangiti. Hindi siya naghahanap ng papuri. Lumingon si Major Santos. Nagtagumpay ka, bulong nito. Umiling si Althea. Tayong lahat ang nagtagumpay, sir. Ipinakilala ang magiging AC at nangakong lilinisin ang hanay. Ibabalik ang tunay na serbisyo ng pulis, to serve and protect. Hindi para manakot. Ito ang simula ng transformasyon. Payapa na ang hangin sa lungsod. Naglakad palabas sina Althea at Major Santos. Hindi para sa kasikatan kundi para sa katarungan. Para sa hustisyang matagal nang nawala. Sa gitna ng abalang lungsod, naglakad si Althea papunta sa isang satellite office para sa lisensya at clearance. Hindi hadlang ang init. May dala siyang mga dokumento. Maraming tao. May naghihintay, may nag-fill up ng form. Nakatayo si Althea, nagmamasid. Parang hindi lang lisensya ang pakay niya. Habang nakatayo, nilapitan siya ng isang pulis na nakauniporme. Relax lang ito pero may yabang. Nagpakilala ng nakangiti. Ako si Staff Sergeant Benjo, sabi niya, ibang Benjo o parehong pangalan, pero sa konteksto ito ay si Bimo na hindi pa natutuluyan o ibang tiwaling pulis sa ibang branch, pero base sa kwento, ito ang Part 2 sting operation. Correction, sa original story, si Bripa Bimo ang kalaban sa start at siya rin ang nandoon sa end office. So ibig sabihin, ito ay flashback or ibang timeline or continuation. Pero sa kwento, parang na-retell or another incident. Based sa flow ng source text, parang bumalik si Althea para tapusin ang trabaho or ito yung detailed account ng key part 2 ng confrontation. Susundan ko ang daloy ng kwento, si Althea ay pumunta sa opisina. Ako si Staff Sergeant Benjo, sabi niya. Dito ako naka-assign sa licensing assistance. May maitutulong ba ako? Tinitigan siya ni Althea. Opo, magpaparenew ako ng lisensya. Kumuha ka ng form doon, turo ni Benjo. Tapos ibalik mo sa akin. Tumango si Althea. Kalmado siya pero alerto. Kumuha siya ng form. Umupo sa plastik na upuan. Nagsulat gamit ang ballpen. Lahat ng detalye sinulat ng maayos. Natapos agad. Inayos ang at lumang lisensya. Lumapit siya kay Benjo na nakikipagkwentuhan. Excuse me, tapos na po, sabi ni Althea. Kinuha ni Benjo, tinignan lang saglit. Okay. Ngayon kailangan mong mag-medical drug test bago ang next step. Tumango si Althea. Alam niyang may mali. Medical test para sa renewal, dapat sa accredited clinic, hindi sa loob basta-basta. Doon sa kanan. Pero bago yun, umiti si Benjo. May bayad muna ay 500. Tinitigan siya ni Althea. Sobra-sobra ito sa alam niyang presyo. Kumuha siya ng 500 bill at iniabot. Sige po, sabi niya. Pumunta siya sa medical room. Simple lang ang kwarto. Maliit na mesa, 2 upuan, at isang medical staff na nagbabasa ng dyaryo. Walang gamit medikal. Walang pang-B. Lumingon ang staff. Upo ka. Umupo si Althea. Inobserbahan ang paligid. Pangalan? Tanong ng staff. Althea. 28 years old. Sakit. High blood. Diabetes. Wala po. Nagsulat lang ang staff. Walang check-up. Walang eye test. Inyabot agad ang medical certificate. Tapos na. Ibigay mo sa loket. Kinuha ni Althea. Hinala niya ay tama. Pera-pera lang. Formalities lang ang papel. Tinago niya ang papel at bumalik kay Benjo. Buo na ang loob niyang ilantad ito. Mabigat ang hakbang niya pabalik. Maingay ang paligid. Hawak niya ang walang kwentang medical cert. Nilapag niya ito sa mesa ni Benjo. Hindi pumansin si Benjo, nagse-cellphone lang. Tapos na ba? Tanong nito. Huminga ng malalim si Althea. Pwede ko po bang malaman bakit 500 ang bayad wala namang check-up na nangyari?
Tumigil si Benjo. Nawala ang ngiti. May standard kami dito, sagot niya. Defensive. So, ganoon lang yun, tanong ni Althea. Bakit kailangang magbayad? Di ba dapat may totoong check-up para sa safety? Napasinghal si Benjo. Miss, dami mong tanong. Gusto ko lang malaman, di ini Althea. Para saan ang pera? Kung walang totoong test. Nagalit na si Benjo. Tumigil ka na. Sumunod ka na lang sa proseso. Ang mahalaga mabilis ang usapan. Di na kailangan ng test-test na iyan. Natahimik si Althea. Kumpirmado ang sistema ng korupsyon. Fixer system na organisado. Pero nagpanggap siyang pasuko na. Sige, sabi niya. Pero kung hindi ako magte-test, magkano ba talaga? Nanliit ang mata ni Benjo. Tinatan siya kung safe magsalita. Kung walang test, ay 500 pa rin. Napangisi si Althea. Nag-cross arms siya. Ay 500, ulit niya. Ganyan pala kayo mangotong dito. Hindi serbisyo kundi presyuhan. Nagbago ang mukha ni Benjo. Nawala ang maskara. Lumapit siya. Huwag kang magmamarunong, bulong niya. Ako ang masusunod dito. Di ba napadali ka naman? Nakinabang ka rin naman di ba? Tinitigan siya ni Althea. Galit na siya. Ito ang korupsyon na sumisira sa bayan. Sa tingin mo mananahimik ako, sabi niya. Sa tingin mo pwede kayong mangotong dito nang walang konsekwensya. Tumawa si Benjo nang nakakaasar. Sino ka ba? Bagong graduate na nagmamagaling? Kalmado pa rin si Althea. Tinitigan lang si Benjo. Sa tingin mo pera lang ito. Nakakatulog ka pa ba niyan? Mababaw pero matalas ang boses niya. Pang-aabuso yan, Benjo. Sinisira niyo ang imahe ng uniforme niyo. Nagalit si Benjo. Huwag kang magmalinis dito. Akala mo ba lahat malinis? Ngumiti si Althea. Hindi ako nandito para manghusga. Nandito ako para magpatunay. At kung itutuloy mo to, tapos ang karera mo. Tumawa ng malakas si Benjo, pero maihalong ka ba? Tumayo siya. Huwag mo akong bantaan, duro niya. Ako ang boss dito. Kaya kitang palabasin dito nang walang lisensya. Sige, subukan mo, sagot ni Althea. Pero ikaw ang magsisisi. Lumapit si Benjo. Tense ang paligid. Akala mo takot ako? Tanong ni Benjo. Nandito ako para siguraduhing tama ang serbisyo publiko. Hindi gatasan. Namula si Benjo at biglang sumuntok. Tinamaan si Althea sa mukha. Malakas ang lagiti. Napahawak si Althea sa pisngi, dumugo ang labi. Pero hindi siya natakot. Pinunasan ng dugo at tinitigan si Benjo. Ganyan ka ba magpatago ng katotohanan, bulong niya. Sumugod ulit si Benjo, tinulak si Althea. Tiniis ni Althea ang sakit. Mabilis siyang kumilos. Sinalag ang tulak at umatras. Hindi mo pa ba alam, sabi niya. Hindi ako ang taong kaya mong takutin. Sino ka ba, sigaw ni Benjo. Sumugod ulit si Benjo. Pero ginamitan siya ni Althea ng teknik. Sinalag at gumanti ng mabilis. Natisod si Benjo. Nawalan ng balanse. Kinunsi siya ni Althea sa pulso. Bumagsak si Benjo. Hingal na hingal. Nakatayo si Althea sa harap niya. Tatawag ako, sabi niya habang nilalabas ang cellphone. Kalmado siya habang nakaluhod si Benjo. Kailangang manaig ang tama. Lumapit ang ibang pulis. Naguguluhan. Tinawagan ni Althea si Colonel Soriano, ang pumalit kay Dantes. Yes, Althea. Anong problema? Sir, kasama ko si Staff Sergeant Benjo, sagot ni Althea ng malakas. Kumpirmadong nangingikil sa renewal ng lisensya. At nanakit pa siya. Nagbago ang boses sa kabilang linya. Papunta na ako. Huwag mong paalisin. Seryoso si Soriano. Binaba ni Althea ang telepono at tiningnan si Benjo. Puno na ng pagsisisi ang mata nito. Nagtanong ang isang pulis sa likod, sino po ba kayo, ma'am? Sumagot si Althea. Intel ako ng Internal Affairs, Vic.
Naka-assign para hulihin ang mga tiwali. Namutla si Benjo. Parang tinamaan ng kidlat. Huli na ang lahat. Patawarin niyo ako, garalgal na sabi niya. Hindi sapat ang sorry, Benjo. Sinira mo ang tiwala ng tao. Bumukas ang pinto. Dumating si Colonel Soriano. Lahat ay napatingin. Seryoso ang mukha niya. Nakita niya si Benjo na nanghihina. Benjo, alam mo ba kung sino ang kinalaban mo? Yumuko si Benjo. Hindi po, sir. Alam mo ang parusa sa kotong at pananakit ng kapwa-opisyal. Galit si Soriano. Nanginig si Benjo. Binalingan ni Soriano si Althea. Althea, pakipaliwanag ang nangyari. Ipoproseso natin ito. Kinuwento ni Althea lahat. Mula sa fake medical, sobrang bayad hanggang sa suntukan. Nakinig si Soriano. Dalhin si Benjo sa opisina ng V, utos niya. Imbestigahan at kunin ang lahat ng ebidensya. Pumasok ang team ng V at dinala si Benjo. Namumutla ito habang naglalakad. Tapos na ang maliligayang araw niya. Lumabas ang lahat ng ebidensya, kisi, logbook, testimonya. Napatunayang guilty si Benjo sa grave misconduct. Kinabukasan, nagkaroon ng administrative hearing. Nakaupo si Benjo, bagsak ang balikat. Tumestigo si Althea. Malinaw at direkta. Kumpleto ang ebidensya. Nagsalita ang chairman ng board. Base sa ebidensya, guilty si Staff Sergeant Benjo sa paglabag sa Code of Ethics, pang-aabuso at pananakit. Bumagsak ang hatol, dismissal from service. At sasampahan pa ng kasong kriminal. Naiyak si Benjo. Gumuho ang mundo niya. Paglabas, nilapitan niya si Althea. Patawad talaga, sabi niya. Tinitigan siya ni Althea. Hindi maibabalik ng pagsisisi mo ang tiwala ng publiko. Sana maging aral ito sa iba. Ilang linggo ang lumipas, nagkaroon ng seremonya sa headquarters. Pinarangalan ni Colonel Soriano si Althea. Dahil sa tapang mo, nalinisan ang hanay natin. Tumanggap si Althea ng plaque of appreciation. Palakpakan ang lahat. Nagsalita si Soriano. Dapat tayong maging tunay na kakampi ng mamamayan. Wala nang kotong. Tandaan niyo ang nangyari kay Benjo. Naging panatag ang mga tao. Bumalik ang tiwala sa pulisya. Kilala na si Soriano bilang matino. At si Althea bilang tagapagtanggol ng katotohanan. Pero para kay Althea, tuloy ang trabaho. Nilapitan siya ni Soriano. Salamat, Althea. Malaking mensahe ito sa institusyon. Trabaho lang po, sir. Kailangan namin ng mga katulad mo. Para magpaalala. Sa isang banda, nag-uusap ang mga tao. Lumapit si Rina, isang biktima dati. Ma'am, bati niya. Dati takot akong magsumbong. Pero pinatunayan niyong may pag-asa pa. Ngumiti si Althea. Ang sistema ang dapat pagkatiwalaan, hindi lang ako. Sumingit si Rico, ibang tao, biktima rin. Sana tuloy-tuloy na ito. Tumingin si Althea sa langit. Sisikapin namin. Habang may tapat, may katotohanan. Gumaan ang pakiramdam ng tanghaling iyon. Buhay ang katotohanan. May pag-asa na para sa malinis na serbisyo. Lumipas ang buwan. Maayos na ang licensing office. Wala nang pila at fixer. Transparente na. Isang mamamayan, si Arman, ang nag-renew. Relax lang siya. Ito na po ba iyon? Tanong niya. Opo, sir. Kumpleto na. Antay na lang po sa tawag. Nakahinga ng maluwag si Arman. Wala nang ang lagay. Nasa gilid si Althea, nag-obserba. Dumating si Colonel Soriano. Kamusta ang evaluation? Tanong niya. Maayos po, sir. Walang fixing. Mabuti naman. Sabi ni Althea, kailangan po bantayan palagi. Tama ka. Salamat sa tulong mo. Sa sumunod na araw, bumalik si Althea. Nakauniforme na ng Binati siya ni Patrolman Nando. Good afternoon, ma'am. Kamusta? Okay po lahat, ma'am. Walang reklamo.
May mga poster na rin kami kontra fixer. Kinausap ni Althea ang isang tatay. Ano pong inaasikaso nyo? Renewal po. Wala pong extra bayad, salamat sa Diyos. Nagbigay si Althea ng card ng V. Kung may problema, tawag po kayo. Nag-report siya kay Soriano. Mas maayos na po, sir. Pero tuloy ang monitoring. Sang-ayon ako, ani Soriano. Ang mabuting sistema ay yung nakokontrol. Pinakita mong integridad ang susi, Althea. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko, sir. Kailangan ka namin. Maaraw sa labas. Simula na ng pagbabago. Ilang buwan pa, bumalik si Althea para magturo sa seminar ng tungkol sa makadiyos at makataong serbisyo. Puno ang kwarto. Nandun si Colonel Soriano. Althea, panimula niya. Bakit ka sigurado na posible ang pagbabago? Sumagot si Althea sa harap ng mga pulis. Dahil nakita ko kung paano natatakot ang mahihirap sa uniforme natin. At dahil alam kong may mga pulis na nahihiya sa ginagawa ng iba. Hindi namamatay ang katotohanan, kailangan lang ng titindig. Palakpakan. Tanong ni Soriano, ano ang pinakamalaking hamon? Nakasanayan, sir, sagot ni Althea. Yung mga maliliit na bagay gaya ng pangmeryenda o lagay na nagiging normal. Ang tanong ay hindi kung ano ang pwede, kundi kung ano ang tama. Nagtaas ng kamay si Patrolman Faris. Ma'am, ano po ang gagawin kapag may nakitang mali? Huwag manahimik. Huwag matakot. Mag-report sa VIG. Ang mahalaga ay ang intensyon na linisin ang hanay. Dagdag ni Soriano, kaya importante ang training na ito. Para sa bayan tayo nagtatrabaho. Tinapos ni Althea, salamin ng estado ang pulis. Kapag malinis ang pulis, panatag ang loob ng bayan. Pagkatapos, lumapit ang mga participants para magpasalamat. May mga gustong sumali sa V. Nakatingin si Soriano ng may pagmamalaki. Nakaka-inspire ka, sabi niya. Hindi ako, sir. Yung pag-asa ang nakaka-inspire. Palubog na ang araw. Dala ng hangin ang panalangin para sa katarungan. Mula sa mga guro, manggagawa at lahat ng Pilipino. Doon isinilang ang pag-asa sa gawa, tapang at katapatan.